So, magandang hapon mga bears, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Kamusta po ang mga bears natin dyan? Nandito tayo ngayon sa, ano to? Hutchinson, Kansas, dito sa United States. So, ito yung dalang truck natin, trailer. At yung delivery natin is dyan, yung building na yan. Yan, sakop na yung mga building na yan, yung malaking silo na yan. Saka ito. Pero yung delivery natin, yung pagbagsakan din sa likod pa niyan. Pero isang company lang yan sila. So, medyo maaga lang tayo dumating dito ngayon. Kaya di ako pinapasok. Di ako pinatambay doon sa loob. Pero, pumasok ko doon kanina pagdating ko dito. Kasi dumating ako dito is alas 3 ng hapon. So, dumiretso ako doon sa loob. Sinubukan kong makapasok at doon na lang sana ako tatambay, doon na sana ako matutulog, magpapalipas ng gabi kasi yung delivery natin is bukas pa ng gabi, ng alas 11 ng gabi. So dumating ako ngayon is Lunes ng hapon, pero yung delivery natin is Martes pa ng gabi. So medyo maaga tayong dumating. At maganda naman kasi yung biyahe natin at diretso lang, wala tayong aberya. Nakarating tayo ng maayos at ligtas. So ngayon dito tayo sa labas, dito ako nag-antay. So dito lang ako magpapalipas ng gabi ngayon hanggang bukas ng gabi. So buong araw dito tayo bukas. Yun nga, wala tayong magagawa kasi dito doon. Nag-try naman akong doon, nakiusap sa security guard na papasok sana doon sa loob, na doon ako magpapalipas na nga, pero wala daw, hindi daw pwede, bawal. So wala tayong magagawa doon, protocol nila yan. So yun nga, dito na magpapalipas, kaso nga lang wala tayong dito, walang tindahan or malapit na mga kainan. So no worries kasi may baon naman tayong dala, may pagkain tayong dala. Itong pangarga natin is galing to ng Franklin, Franklin sa Montreal, Quebec. Doon natin to pinick up. Umalis tayo doon noong 21 ako umalis doon. Tapos sumating tayo ngayon is Lunes ng 23. Picture ko ngayon is 23 ng hapon, alas 3 ko dumating dito. So pangarga natin is mga frozen bread na galing sa breeder. So dito naman na-deliver sa Kruger man yan. Yung Kruger na yan is mga warehouse ng mga fruits and mga pagkain yung nasa nila, warehouse. So dito to sa Hutchinson, Kansas, dito sa United States. So babalik tayo ng Canada next na araw pa. Hintayin natin kung anong magiging decision nila, kung may backload tayo pauwi ng Canada. Kasi hintayin pa natin yung advice ng dispatcher natin kung may backload ba tayo. Pero kadalasan daw may backload dito, sabi ng mga nakabiyahe na rito, mga kakilala natin. Yan, shoutout pala dyan kay Busblas na nabiyahe ngayon ng Georgia. Papunta siya ng Georgia ngayon. At saka kay Abby Tracker, si Amir Fernando, papunta rin siya ngayon ng North Carolina. Yun ang biyahe niya. So magkasunod sila Blas, pero hindi sila magkakonvoy kasi medyo nauna si Blas, nandun na sa Pennsylvania yata, lagpasan ng Pennsylvania. Tapos si Amir, si Abby Tracker is nandun pa sa New Jersey, I think sa New York. Nasa New York po daw siya, nag-diesel, tumawag yan kanina, diesel po daw siya dun sa Mawa. Sarap yun. At ingat kayo sa biyahe, Abby Tracker saka kay Boss Blas, makulit na kaibigan natin dyan. So yan yung truck natin, yan natutambay sa gilid. So okay naman dito, wala kasi ibang matambayan, malayo yung
ano to, malayo dito yung gas station o truck stop nandun sa highway. Ito kasi sa looban, 53 kilometers mula dun sa highway pagpasok ko kanina. So malayo paglalabas pa tayo. Kaya okay naman dito. Medyo safe naman siguro dito. First time ko pa nakapunta dito, nakapag-deliver. So okay naman. Kaya kanina doon ako sa likod na yung malaking building na yan, yung stakan ng ano yan, anong nilalagay dyan. Dyan ako sa likod. May release ng train dyan. Kaso lang medyo ano siguro yan, medyo walang katao. Kasi industrial nga yan. Kaso lang ilaw. Kaya naghahanap ako ng mga ganitong kanto. Umiikot pa ako. Buti nga ito, nakita ko dito may bakante. Kaya kinakalikot ko yung Google Map kanina. Talagang sino-zoom in ko talaga yung mga bawat kanto. Basta malapit, yung pinakamalapit dito sa pagdidilibiran para yan, kung magtatambay naman tayo dito, at least safe naman tayo. Yan, maraming tao naman sa ano yan, sa harap na yan. Malapit lang dito. Tulad nung napagparkingan ko kanina is tahimik. Doon talaga walang katatao doon sa likod. Katabi pa ng release ng train. So ayan mga bros, hintayin lang tayo dito na ang appointment time natin. Kaya muna tayo. Bawi tayo sa medyo direlease yung takbuhan. Kaya yung takbo dito is 11 hours yung driving natin, 13 hours sa Canada. So pag-alis ko dun sa Franklin, yan, umalis ko ng Franklin is hapon. So natulog ako doon ako natulog sa Tilbury. Malapit na sa border ng Detroit. Lagpas na yun ng Toronto. So tumakbo ko ng nasa mga 800 kilometers yata yun, yung Tilbury mula Franklin. So doon ako nag-reset. Papalit na naman ng oras para sa driving natin. Sa ako tumakbo, kinabukasan nun, papuntang Detroit, papuntang border ng US. Tapos pagdating ng US, takbo na naman ako ng hanggang dito sa Illinois. So St. Louis yan, sa bandang Illinois. Dito na, lagpas na pala, malapit na sa Kansas. 700 kilometers, 800 kilometers mula dun sa tinulugan ko hanggang dito. Dun sa Flying J pa rin yun na gas station. Kasi yan kadalasan ang iniintuan namin, mga truck stop or mga Flying J gas station. Basta ganun para may in case gustong kumain, may bibilhin, tsaka safe yung parkingan. So magpa-gasol, magpa-diesel. So nandyan na lahat talaga pag nasa ano tayo, mga ganung rest area. Kaya ganun kadalasan ang hinahanap namin pag nasa biyahe, para maganda yung parkingan. Paunahan nga lang, basta di pa puno yung mga parkingan. Kasi kadalasan pag nasa US, mabilis mapuno, hapon pa lang marami nang nagpa-parking. Kaya paunahan na lang. So kagabi doon ako natulog sa, yun nga, malapit na sa Kansas. So nakaabot naman ako ng may ilang slot pa na parkingan. So pagka umaga, pagkagising ng madaling araw, puno yung Flying J, yung parkingan nila. So umalis na kanina, tumakbo na naman tayo ng 100 kilometers mula doon sa pinagparkingan ko hanggang dito. So yun nga, maaga tayong dumating. Di tayo pinapasok. Pinapasok ko doon kanina kasi nag-try ako, pero di tayo pwedeng tumambay doon sa loob.